Sa aliwanag po ng ating talata na tinungan, na tayo po ay hindi tunubos ng mga bagay na nangasisira katulad ng pilak at ginto mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa tradition from your fathers. Alam niyo po, ang katubusan talaga ay hindi ho galing sa mga minana, mga paniniwala ng tao, kundi sa magitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus bilang siya ang kordero na walang kapintasan o dungis. Siya yung itinalaga bago pa itatag ang sanglibutan at nahayag sa ating mga panahon. Nasa Kanya ang bawat nanampalataya. So, pananampalataya ang hinihingi para doon sa manunubos. Kung gusto mong ikaw ay matubos, sampalatayanan mo ang manunubos. Ano ho? At walang ibang manunubos kundi ang Panginoong Hesus lamang. Pag sinabi ang Panginoong Hesus lamang, ay di wala ng iba. So, hindi baptist ang manunubos. Ang baptist ay samahan ng mga tinubos. Hindi manunubos. Alinaw po, si Jesus lang ang kanyang dugo ang pangtubos. Therefore, hindi ho kasama ang bautismo dyan. Ang good works dyan. Sa araw po, sa hapon, atin pong lilinangin po yung mga ginagamit nilang talata. Na para bagang lumalabas na ang bautismo ay nakapagliligtas, ang pagsunod 10 utos ay magliligtas. Yan po yung ating gagawing probinsyano. Ano ho? Kung kakayanin, basta isang aklat po ang ating malilimbag dyan. Ang ating pamagat ay osas. Osas. Yan po yung hapon. Sa hapon. Kaya ang iibahin lang doon sa mga nagawa ng invitation ay date. Ano ho? Dahil ito dapat nating linangin. Kasi we emphasize that Christ alone is our Redeemer. By faith. Pero meron silang mga talatang ginagamit na hindi nila alam gamitin. Na para bagang sound something na parang bukod kay Kristo meron pa. Hindi lang nila naiintindihan. At yun ang ating babagtasin. Ating hihiwag-hiwagin yung osas na yon para may pampatahimik tayo. Okay. Ngayon, ang ating paksa nga po ay Christ alone is the Redeemer. Si Kristo lamang ang manunubos. Pag sinabi pong manunubos, ito po yung nagbayad ng ating pananagutan sa Diyos. Walang ibang pambayad sa pananagutan sa Diyos dahil ang ating kasalanan, kundi ang Panginoong Hesus. Hindi mo kasi kayang bayaran. Hindi kayang bayaran ng simbahan. Walang sino mang Poncio Pilato ang kayang bumayad. Only Christ can redeem. Can pay the highest price. Ano ho? Na pananagutan natin sa Diyos. Ngayon, ating bagtasin dyan sa ilang talataan yan, 1, 2, 3, 4, kung bakit si Kristo lamang ang manunubos. Christ alone is the Redeemer. Tatandaan ninyo ha? Si Kristo lang ang manunubos, walang iba. Hindi simbahan, hindi binyag, hindi kautusan, hindi good works. Christ alone. Why? Why? Bakit si Kristo lang? Tingnan po natin ang verse 19 and then let's compare it in Psalms chapter 49 verse 8. Siguro unahin muna natin ang verse 49 verse 8 ng Psalms. Tingnan niyo ha, yung punahin, ang sabi, for the redemption of their soul is precious. Tingnan niyo ha, ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. And it ceaseth forever. At ito'y nagluluwat magpakailanman.
Ibig sabihin mga minamahal, ang katubusan ng ating kaluluwa ay napakahalaga. Kaya halos walang hanggang empty, walang katapusan na makakabayad sino man. Kaya pagdating po ng verse 19, ng 1 Peter 1, verse 19, ito yung pantumbas. Kung yung sabi ng Psalms ay, for the redemption of their soul is precious, ito naman po yung pangtapat. 1 Peter chapter 1, verse 19. Tingnan niyo po. But with the precious blood of Christ. Doon sa Psalms na sinabi, for the redemption of their souls is precious, napakamahal, and it ceaseth forever. Ibig sabihin, hanggat walang Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo, walang makakabayad ng ating kasalanan. Dahil ang katubos ay mahal. Hindi ito 20 pesos. Hindi ito 50 pesos. Hindi ito 1,000 peso. Hindi ito 1 bilyon. Hindi ito 1 trilyon. Ito'y walang kasing halaga. At ito'y naglilikat magpakailanman. Hanggat walang Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo, walang katubusan ng tao. Therefore, kaya ang pantubos at pantumbas do sa Psalms 49 verse 8, for the redemption of their soul is precious and it ceaseth forever. Pero salamat, may good news. Amen. Ibig sabihin, apart from the precious blood of Jesus Christ, redemption of the soul, ano sabi niyan? It ceaseth forever. Ito'y naglilikat magpakailanman. Kaya itong tatandaan natin na, kung walang Diyos na nagkatawang tao, pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang halaga ng katubusan ay naglilikat magpakailanman. Hey, naiintindihan niyo ba yan? Mind you, brethren, wala pa ang pagkakatawang tao, may relihiyon ha. Tama ba? Pero nasabi, naglilikat magpakailanman. May relihiyon na. Ibig sabihin ng relihiyon, hindi yan pangtubos. Tama ba? Bago pa mapayubay si Kristong manunubos, marami ng mababait na tao nagawa ng mabuti, pero naglilikat magpakailanman. Ibig sabihin, ang mabuting gawa, hindi nakakatubos. Tama ba? Napakarami ng naimbentong pamamaraan ng tao. Wala pa tayo sa lumang tipan pa. Ang dami nilang pinagsisikapan. Pero nasabi, for the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Ano ang ipinantumbas dyan sa precious na yan? Para hindi na magsisit forever. Doon sa nananampalataya, hanggat hindi ka nananampalatayang si Kristo lang ang manunubos, hindi ka pa natutubos. At hindi ka matutubos. Kaya po sabi, balikan natin 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. So, ang pangtubos sa napakahalagang kaluluwa ay ang napakahalagang dugo ni Kristo. Amen. Ay bakit sisit forever kung walang dugo ni Kristo? Ibig sabihin, walang katumbas na pwedeng itapat sa halaga ng katubusan, kundi kamatayan ng Panginoon. Kaya sa laulang aral, yung natuturong magpakabuti ka lang. Matagal lang may nagpapakabuti. But it ceaseth forever. Ano ka ga? Hirap mong kausap. Tama ba? Bulag nga ang tao hanggat di ligtas. Bakit ba precious ang katubusan ng soul? And precious yung manunubos. But, pagtatapatin, bakit ganun ang naging Bakit ganun ang naging sistema? Tignan nyo ha, let's analyze in Psalms 51 verse 4.
Let's analyze. Bakit ang katubusan ng kaluluwa ay mahalaga at itinaglilikat magpakailanman? At bakit naman ang katubusan na ginawa ni Kristo, yung precious blood, yun lang ang lunas? Kasi tingnan ha. Psalms 51 verse 4. Against thee. Pakitagalog nga natin, Utoy. At luhaan na ang aking ilong. Laban sa iyo. Ano ba ang context? Kilala niyo ba si Haring David? Ang batas ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Huwag kang makikapit. Si David ay nagkasala ng paikapit kay Bathsheba. Kasi Bathsheba, bat, naliligo. She, babae, taga Manila, ba. Bathsheba ay nagandahan. Naliligaw. Kinuha at pinakialman. Pinatay pa yung asawa. Kaya nasulat ang Psalms 51. Nung siya'y nangungumpisal na, anong sabi ni David? Laban sa iyo. Ibig sabihin, ang magkasala, ang kasalanang ginagawa, Diyos ang kinalaban. Bakit malubha? Bakit precious ang katubusan ng kaluluwa? Bakit? Kaya mahalaga, walang kasing halaga ang iyong binangga sa pagsuway sa Diyos. Are you with me? Ayaw nga minamahal kung bakit mabigat ang halaga, kung bakit malala ang kasalanan. Hindi naman batas ni Duterte ang ating sinuway. Hindi naman batas ng kung sinong Poncio Pilato ang ating sinuway. Ultimately, ang ating kasalanang ginawa ay laban sa Diyos. Kaya Diyos din lang ang huhupa. Walang taong makakahupa na yan, kundi kalibreng Diyos din. Are you with me? Kaya si Kristo lang ang pwede. Are you with me? Sino ang taong ang kalibre ay katulad ng ating pinagkasalanan? Wala! At walang babangong sino man katulad ni Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Na siya ang pwedeng tumumbas sa halaga na pinagkasalanan ng tao, kundi yung Diyos na nagkatawang tao, nakapantay ng Ama. Kaya yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, pa-impyerno yan. Dahil walang good news sa hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Sino ang tagapagligtas mo kung si Kristo hindi Diyos? Sino ang manunubos? Sino ang pwedeng magbayad ng napakahalagang pananagutan na tanging Diyos din lamang ang makagagawa at makakabayad? Kung hindi mo kinikilalang si Kristo ay Diyos, pa-impyerno ka. Sino manunubos mo? Iglesia mo? Ha? Iglesia mo ang binubuo ng mga taong manyakis. Iglesia ang binubuo ng mga taong masama ang isip, makasalanan. Paano magiging manunubos yan? Ang tagapagligtas ay dapat tumumbas doon sa ang katubusan ay mahalaga. Kaya dapat ang manunubos ay mahalaga. Sino pwede magbayad yan? Pagmamalaki mo ang relihiyon mo. Kausapin niyo po ang individual, lalo ng leader ng mga yan. Ang bulok. Maraming relihiyon nagtatago sa laki ng simbahan. Nagtatago sa maraming bilang. Nagtatago sa kanilang yaman. Nagtatago sa kanilang mga garang damit. Pero ang puso'y bulok. Lahat ng tao ay kabilang sa Romans chapter 3 verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa, at walang sino mang kayang maging matuwid sa kanyang sarili sa paningin ng Diyos. Kaya kinakailangan natin ng isang tagapagligtas. At hindi tubig yon. Hindi simbahan yon. Si Kristo yon. Tama ba? Sabi, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. Mga kapatid, lahat ng ginagawa nating kasalanan
ay laban sa Diyos na nagbigay ng batas nating nilabag. Are you with me? Kaya mabigat ang kasalanan. Alam niyo kung bakit? Dahil mabigat ang ating sinuway. Hindi ito utos ng anghel. Hindi ito utos ng kung sino man. Ang 10 utos, yan po'y utos ng Diyos. Hindi yan utos ni Moises. Pinadala kay Moises, kaya merong kautusan ni Moises, pero ibig sabihin na yan ay utos ng Diyos na pinangasiwaan ni Moises. Are you with me? At sabihin ko sa inyo kung bakit naglilikat ang katubusan, sapagkat ang katubusan ng kaluluwa ay mahalaga, hanggat hindi nabayubay si Kristo ay walang katubusan. Dahil ultimong pagsunod sa kautusan, walang makagagawa niyan. Nagkasala ka sa kautusan, hindi mo kayang bawiin yun. Bakit? Sabagay, sa isang banda, hindi ho ibinigay ang kautusan para maging paraan ng kaligtasan. Ang kautusan ay ibinigay para maging paraan ng pagkakilala lalo sa kasalanan. Amen. Tingnan niyo po ang sabi ng Roma chapter 3 verse 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Sa magitan ng gawa ng mga kautusan ay walang aariing ganap sa paningin ng Diyos. Bakit? For by the law is the knowledge of sin. Dahil ang batas ay pagkakilala lamang ng kasalanan. Hindi solusyon sa kasalanan, kundi pagkakilala ng kasalanan. Kaya nako po, Maria Josep, napaka-usbaw, naluko ni Satanas. Yung mga taong gustong makapunta ng langit, sumunod ka sa 10 utos. Laway naman. Mula Genesis hanggang Malakay, kung ni isa'y meron, hindi nasulat ang Romans chapter 3 verse 10. Walang matuwid. Wala kahit isa. Kung may nakatupad ni isa, hindi masusulat yon. Tama ba? Ay doon sa kahula-hulahang aklat, walang papasok sa langit ang anumang klase ng karumalduman. Ibig sabihin, wala talaga. Bakit may warning pa? Mula Genesis hanggang kaduluduluhang aklat ng Biblia, laging may warning na hindi papasok ang anumang marumi. Kung merong naging malinis na, wala na yung babalang yon. Pero salamat, may nakapasok doon. Tinubos ni Kristo. Yung nanampalataya. Maliwanag ba? Hope 36 verse 18 and 19. Tingnan po natin ang hope. Because there is wrath. Kaya mga batid, ang Diyos po'y galit sa ating ginawang kasalanan. Kaya sino ang makatutubos? Sino ang makapagsasalba sa galit ng Diyos? Mahal yan. Beware, lest He take thee away with His stroke. May stroke. Tingnan niyo ha. Then a great ransom cannot deliver thee. Great ransom cannot deliver thee. Magpapaako ka man sa krus. Lumuhod ka man napakahabang luhod. Magbigay ka man ng napakalaking abuloy. Great ransom cannot deliver thee. Because Christ alone is the Redeemer. Are you with me? Walang makahahango sa atin mula sa galit ng Diyos dahil lang kasalanan ng ating ginawa, kundi yung sumalo ng galit ng Diyos na wala namang kasalanang ginawa. Ang ating manunubos na si Kristo Jesus. Saan ka pupunta kung gusto mo maligtas? Huwag sa iglesia.
Baptist. Huwag sa iglesia baptist ang ibig ko sabihin. No, baka tayo na masyado. Huwag sa iglesia baptist. Huwag sa kautusan. Dahil ang kautusan, ituturo lang niya lalo ang mga sinuway mo. Tama ba? Lalo mong huwag sa bautismo. Dahil ang bautismo hindi nakapaglilinis ng kasalanan. Only the blood of Christ. Kaso lang, may mababasa silang talata, hindi lang nila naiintindihan. Kaya isang araw, manood kayo ng ating Gospel Hour. Lilinangin po natin yan sa tulong ng Panginoon. Yung mga talatang mali nilang ginagamit. Are you with me? Okay, number 2. Why Christ alone is the Redeemer. Not only precious Redeemer is Christ. Yan, number 1, naibigay ko na precious Redeemer is Christ. Pantumba sa precious, ano yun, sabi doon? Redemption is precious, of the soul is precious. Number 2, verse 20. Tingnan niyo po ang verse 20. Who verily was foreordained before the foundation. Pakitagalog nga uli. Talagang duguan na. Are you listening? Tingnan niyo ha. Bakit si Kristo lang ang manunubos? Christ alone is the redemption. Ang ating unang nakita ay precious Redeemer is Christ. Number 2, planned Redeemer is Christ. Tingnan po ha. Tingnan natin. Balik ko tayo sa talata. Planned na nakilala nga nung una bago itatag ang sanglibutan. Kasi yung, para maintindihan mo yung 20 na yan, may sinabi sa verse 19, di ba? But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Si Kristo yung manunubos na tupang walang kapintasan at dungis. Na ano? Pagdating ng verse 20, okay, tagal. Na nakilala na. Na nakilala nga nung una bago itatag ang sanglibutan. Ibig sabihin mga kapatid, kung bakit si Kristo lang manunubos, talagang ang nakaplano na talagang manunubos ay siya. Really? Are you with me? Hindi garni ang plano. Dahil ipinakilala na ang manunubos ay in His precious blood, gaya ng tupang walang kapintasan at walang dungis na nakilala nga nung una. So, pinapakilala nung una, ang nakaplanong manunubos si Kristo. Hindi nakalagay doon na ipinalano na noon na iglesia ang tagapagligtas. Hindi. Ang nakapanukalang tagapagligtas ay hindi iglesia. Ang nakapanukalang tagapagligtas ay hindi bautismo. Ang nakapanukalang tagapagligtas ay hindi good works. Ang nakapanukalang tagapagligtas ay hindi binyag. Ang nakapanukala, sabi ng talata, who verily was foreordained. Foreordained. Nakaptalaga. Before the foundation of the world. Kalain niyo, bakit ganun? Ang lalim. Bakit nakaplano na ang tagapagligtas noon pa bago itatag ang mundo? Gano'n nagang katagal ang mundo? Ayon sa pag-aaral. Sa science, yan ito'y billion of years na. Pero sa Bible, wala pang 8,000. Yung wala pang 8,000, matagal na rin yun. Tama ba? Pero wala pa ang mundo, wala pa ang yung mga nakalagay sa buntala, nakaplano na ang pagliligtas at ito'y nakasentro kay Jesus. Bakit nakaplano na? Ako yung iniwala mga kapatid, hindi intention ng Diyos, hindi ang Diyos ang author. May waga ito. Ano? Ito na lang aking sasabihin mababaw. Alam ng Diyos ng kanyang nilikhay babagsak. Magkakasala. Kaya noon pa man, pinalano na ang tagapagligtas, ang manunubos. Are you with me? At ang plano'y na kay Kristo. Kaya Christ alone is the Redeemer.
Ang saya. Naintindihan mo ba? Tingnan po natin. Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in this last time for you. Tingnan niyo po ang Revelation 13 verse 8. Tingnan niyo po. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Ang Him diyan ay Antichrist. Malapit na ho yan. Ano ba yung vaccine? Nakakalito. Pero ang dami nagsesend talaga sa akin na napaka-delikado. Meron pa nga nagbibintang na yan na daw ang microchip. Hindi ako naniniwala. Pero mayroon akong paniwalang huwag kayong magpakagumon dyan. Meron akong paniwalang huwag kayong magpagumon. Kung naisahan ka na, huwag ka na magpadalwa. Kung wala pa, mag-isip-isip ka. Pero ang tiyak tayo malapit na sa huling panahon. In fact, nasa huling panahon na tayo eh. Yung ID system, nakalatag na yan. Yung national ID, isang araw number na yan, 666 na yan. Yan ay preparation ha, kaya kung ikipabackslide pa, ikimaingli na. Napakalapit na natin. Huwag ka nang mangarap ng bagay laging panglupa lamang. Isipin mo ay ang gawain ng Diyos at ang panglangit. Dahil hindi tayo mananatiling ganito. Hindi matutupad ang Bible. Isang araw buong bansa sasamba sa Antikristo. Bakit? Nagpatatak ng 666. Kaya ibang kaligtasan, magtiis hanggang wakas, maliligtas. Bakit? Ang magtitiis naman diyan yung mga ligtas. They can persevere because of their faith. Tingnan nyo ha, and all that dwell upon the earth shall worship Him whose names are not written in the book of life of the Lamb. Ayaw ba? Ang hindi talaga ligtas yung sumasamba sa Antikristo, na kaya pala sumasamba sa Antikristo, ang kanilang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero ng Diyos na pinatay, buhat pa itatag ang sanglibutan. Tanong niyo ha? Bakit si Kristo ang manunubos? Nakaplano na talaga sa Diyos na si Kristo ang papatayin. Pangtubos. Are you with me? Diyan pinatay na. Hindi pa naman siya pinatay. Kailan ba pinatay si Kristo? Way back 2,000 years ago. Pero ang sulat diyan, slain from the foundation of the world. Ang ibig sabihin talaga diyan, nakaplano talagang si Kristo papatayin bilang pangtubos. So si Kristo talaga ang tanging manunubos. Bakit? Siya ang planong manunubos. Bakit may pagpipilitang good works mo? Ano ka ga? Tama ba? Meron namang good works, napako sa cross at tumigis ang kanyang dugo. Ay meron nga nagpapapako sa krus nililinis muna ang kalawan ng alkohol. Walang kayang tumumbas sa ginawang kamatayan ni Kristo. Sa kalimitan napapako sa krus, buhay pa. Kaya nakakapag-inom na uli. Tama ba? Oo. Ang nakaplanong pinatay na bago itatag ang sanglibutan, hindi simbahan. Si Kristo. Si Kristo. Kaya walang manunubos kundi si Kristo. Naintindihan nyo ba yan? Kaya may magturo sa inyo, kung hindi kayo sasapi sa amin, hindi kayo maliligtas, may sapi yon. Tama ba? Sino ho ang nakapanukhala? Sino ang pinatay bago itatag ang sanglibutan para maging manunubos? Bakit? Hindi titigis ang dugo ni Kristo sa gisag ng buhay na ibinuwis, kundi siya mamamatay. Pero sino yung papatay na pinanalano na ng Diyos? The Lamb of God. Tapos itong mga dating dang ito kung ano-anong pinagsasabi, bulag.
Huwag na kayo makinig sa mga dating danyan. Yan ay magbubuklat ng talata. Kung may mabasa ako. Kung may mabasa kayong tanong, nauunawaan mo ga. Kadali naman magbasa Dikit ang Diablo, nagbigay din ng talata sa Panginoong Hesus. Di ka? Kaya hindi ko nakakapagtaka na lahat pwedeng magbuklat ng Bible. Pero hindi lahat na nagbubuklat ng Bible, nakakaunawa ng Bible. Tayo Satanas, gumamit ng talata out of context. Abi yung mga kulto, nagamit din ng talata, ang layo sa context. Kaya mag-iingat kayo dyan. Mga salaulang aral yan. Kapag hindi si Kristo ang tinuturong tanging manunubos, sa Diablo yan. Dahil walang nakapanukalang manunubos kundi si Kristo. Tama ba? Basahin natin ang Revelation 13:8 ulit. Balikan natin. Ang sabi diyan. Kasi mas masarap po yung naiintindihan natin. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Yung Him dyan, Antichrist. Kaya mga batid, ang sasamba, ang maluluko ng Antikristo ay yung mga taong hindi naniwala sa tunay na Kristo, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the world, from the foundation of the world. Acts chapter 2, verse 22 and 23 and 24. Tingnan po natin. Ito pa yung magtitibay pa rin. Ngayon, mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Maria, si Pope, si Kibuloy na taga-Nazaret, yung ba sabi? Hindi. Ano sabi? Si Jesus na taga-Nazaret, hindi si Muhammad. Lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan. Si Kristo ang lalaking pinatunayan ng Diyos. Wala hong gagaya sa pinatunayan ng Diyos na lalaki. Wala hong bumangong leader na relihiyon na kayang bumangon ng patay. Wala hong leader ng relihiyon na babangon na kayang magpalakad ng pilay, na kayang kuminis ng kitungin, na kayang magturo ng mga hiwaga at malalalim na bagay. Itabi nyo ang lahat ng leader ng relihiyon. Hindi uubra. Siya kasi ang pinatunayan ng Diyos. Are you with me? At wala hong leader ng relihiyon na namatay at nagbangong mag-uli. Si Kristo lamang ang leader ng relihiyon nung mamatay, ikatlong araw, nagbangong mag-uli. Siya yung lalaking pinatunayan ng Diyos, hindi si Kibuloy. Hindi si Soriano. Patay na, hindi pa nabangon Tama ba? Kaya ang ating pag-asa na kay Kristo. Bagaman siya'y namatay, kabayaran ng ating kasalanan, pangtubos sa ating kasalanan, pero siya'y nagbangon tatlong araw. Patunay na nabayaran niya ang kasalanan. Nagtagumpay siya sa kasalanan. Natubos niya ang kasalanan. Maraming leader namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Are you with me? Saan ka pupunta? Ano sabi diyan? Si Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan. Kaya nga si Moises kinikilala bilang lalaki din ng Diyos. Bakit? Abay, ginamit ng Diyos para maglagay ng 10 salot sa Ehipto. Nakahawi ng dagat. Ino-honor nila si Moises dahil may pinatunayan ng Diyos sa kanya. Pero wala nang gagaling sa taong si Kristo na may pinatunayan ng Diyos. Are you with me? Ngayon, tingnan po natin. Tuloy natin na talata. Verse 23. Siya. Sino yung siya? Yung Jesus na taga Nazaret. Na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Yun palang kanyang pagkakatawang tao
na gumawa ng mga dakilang gawa bilang lalaking pinatunayan ng Diyos, pero pinatay na walang kasalanan, yun ay nakatakda ng una pang ipinasya. Hindi aksidenteng si Kristo yung nagkatawang tao. Hindi aksidenteng siya papatayin. Kasi siya ang nakapanukalang manunubos. Are you with me? Kaya sa laulang aral, na hindi si Kristo ang manunubos. Pero magsasabi, sino man talaga yung manunubos? Nung tayo matubos, di tapos na yung kanyang ginawa, tayo ang magtutuloy. Ibig sabihin, ang ginawa pala ni Kristo ay bitin. Napakasalaulang aral. Ang sabi ni Soriano, ginawa na ni Kristo ang kaligtasan. Iniligtas na nila tayo. And the rest, tayo ang magtutuloy. Tinanong ko, ba't mo naman sinabing iniligtas na tayo? Kasama ka ba doon? Kasama ka ba doon? Inaantay ko ang sagot. Hindi makasagot ng diretso kung kasama ka doon. Alam mo, ang iniligtas niya, yung nanampalataya. At ang katubusan ni Kristo ay walang hanggang katubusan. Kaya kung kinanampalataya kay Kristo, solve na ang langit sa iyo. Dahil hindi halagang bayching ko ang ibinayad ni Jesus. Hindi halagang 1,000 ang ibinayad ni Jesus. Hey, are you listening? Makinig ka! Napapalibutan ka ng kulto! Hey, you have no right to listen to the Word of God. If you're of God, listen to the Word of God. Amen? May kulto, may salaulang aral. Ngayon, ganito ang sabi. Tapos na niya, ituloy mo. Pero ito ang totoo. Tapos na niya ito. Absuelto na. Manampalataya ka sa Kanya. Dahil ang katubusang ginawa niya ay hindi halagang 1 bilyon. 1 trilyon. Buhay na walang kasing halaga. Bakit? Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Bakit? Kung si Kristo ay tao lamang, hindi siya pwede mo magitan sa Diyos at sa tao. Kinakailangan mo magitan sa Diyos at sa tao. Diyos na nagkatawang tao. Kaya si Maria hindi pwede maging mediator. Siya tao lang. Kaya walang kaligtasan sa iglesia ni Kristo. Bakit? Tao lang siya. Sino man hindi naniniwala na sa Kristo ay Diyos, no good news. Sabi nga sa kanila ano ba sabi ng Diyos sa Ebanghelyo? Mabuting balita. Loreline, anong grade mo na? Grade 9. Kailan ang iyong graduation? Hanggang ano ko ba ito ngayon? Hanggang 12? Alibay kay grade 12 na. Kaklase mo ito. O kaya ay co-teacher ko. Halimbawa, kung teacher mo, co-teacher ko siya. Ikaw ang estudyante. Ay chismusa. Wala pa naman ako sinasabi kung ano-ano nang pinagdididiha sa iyo. Aba sabi ni Joshua, hoy, Loreline, good news. Bakit? Balita ko parang gagraduate ka. Good news ba yung parang gagraduate ka? Hindi. Para maniwala ka, marahil. Ang magandang balita, Loreline, kung sinabi ni Joshua, hoy Loreline, napakinggan ko, siguradong gagraduate ka. Kaya nga good news, sigurado. Tama ba? Si Kristo siguradong nagkatawang tao. Si Kristo siguradong nangaral. Si Kristo siguradong sinaktan. Si Kristo siguradong ipinako sa krus. Si Kristo siguradong inilibing. Si Kristo siguradong nagbangong mag-uli. Kaya si Kristo nagbibigay ng siguradong kaligtasan pag nanampalataya ka. At ang sigurado, yan ang good news. Hindi yung baka ligtas ka, hindi yan good news. Yan ay bad news. Pag sinabing sigurado, good news.
ang gospel, narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita. Saan ka nakakita ng mabuting balitang hindi tiyak? Tama ho ba? Kaya kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, good news! You're bound to heaven 100%. Ngayon, bakit di mo tiyak? Kung saan ka niniwala, sa iyong mabuting gawa, sa kautusan, sa bautismo, sa relihiyon, kay Soriano, kay Papa. Believe the Lord Jesus Christ. He alone is the Redeemer. At siya ang nangangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga nagkalat yung mga salaulang aral na yan pag hindi kayo nagpakaigi. Kaya makinig na kayo. Kung di nyo kaya magpakaigi, di makinig man lang kayo sa nag-iigi. Tama ba? Minsan alam nating mali pero hindi natin maikatwiran. Kaya makinig kayo. Huwag yung irapan. Tama? Amen. Lalo akong nagana sumigaw pagka ganyan nga nakikita. Kanya, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa magkita ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos. Pagkaalis sa hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Sino ho ba ang binuhay ng Diyos? Si Kristo. Tama yan? Binuhay ka niya. Di hindi niya kaya. Nagkatawang tao siya. Pero may talata na ibibigay ko ang aking buhay, kaya ko ibigay ang aking buhay, at kaya ko uling kunin. Pagka yun, hindi mo basahin. Itong mga, talaga sa dami sa laulang mga Kaya darating ang isang araw, hapon. Kung hindi kaya ng isang taon, tayo gagawa na isang aklat dyan. Ating lilinang inyong mga, Kasi may ginagamit silang talata, yun ang ating uungkatin, na palalabasin natin talagang mali ang kanilang intindi. Kasi ganito ang tama pag-intindi sa Bible, titiyakin mong walang sasalungating ibang reference sa Bible. Kasi ang Bible ay may unity. Are you with me? Kung ikaw ay magbibigay ng conclusion, alam mo, nagbasa ka sa Epeso, tiyakin mo yung Epesong nabasa mo hindi kontra sa Genesis, sa Exodus, sa Numbers, sa Leviticus, sa Deuteronomy, sa Joshua, ngayon kung kontra, sala. Ayaw kinapadibate sa Iglesia ni Cristo, panahon ng ninong ko lagi nang pinagsasabong kami. Sabi ko, iba ang patalastas kaysa pelikula. Nagtawa na ng mga kula po. Yan na ikanas, patalastas na ika tayo. Hindi mo naiintindihan. Ang sabi ko, ang paggamit yun ng talata, patalastas, hindi yung kabuuan ng kwento ng pelikula. Saka tumahimik. Naiintindihan niyo ba ibig sabihin? Hindi kayo nanonood, ikaw, probinsyano, baka mamaya ay lumabas yung dito. Mura lang, dito. Smart, Globe. Kasama ba yon sa kwento ng probinsyano? O patalastas yun? Patalastas yun. Tama ba? Ano ba ang Iglesia ni Cristo? Ang kinukuha, puro patalastas. Sa kagagawa ng isang kwento sa patalastas. May flaw ang Bible na kanya. Kaya ang halaga ng contextual analysis. Tama ba? Ibig sabihin, para maintindihan mo at magkaroon ka ng magandang conclusion sa isang talata, huwag mong gigibain yung natural flow ng kwento para lang kumuha ka ng gusto mo. Ngayon, nakita ko kaya ang bautismo naglilinis ng kasalanan Paano ang John 3:16? Paano ang John 6:47? Paano ang John 5:24? Ano yan? Laban-laban? O yung utak mo magkakalaban? Tama ba? Tanyo ko ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. Yung mga crucial verses na ginagamit sa kaligtasan, kadais dapat doon ang bautismo. O sa John 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mga tulog na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sino man at sumampalataya at mabautismuhan. Wala namang ganun eh. Ang daming talata na tungkol sa pananampalataya, walang idinuktong ang bautismo. Bakit? Hindi kasi mahalaga yon. Mahalaga yon sa naligtas, hindi paraan para maligtas. Maliwanag ko ba? Hindi ko ito matatapos. Ito'y probinsyano na naman tayo nito. Basta nais ko lang gustong iwanan sa inyo, masettle kayo that there is only one Redeemer. The Lord Jesus Christ. Bakit? Siya yung, ano tawag natin, number 1? Precious Redeemer is Christ. But precious. Kasi, ang sabi, for the redemption of their souls is precious. So, precious versus precious. Ang pangtapat sa precious redemption of souls, of the souls, is the precious blood of the Lord Jesus Christ. Number 2, natin kinuha, the planned Redeemer is not baptism. Not organization, church, religious group, organizations. Not even your good works. Christ. Tama? Then, isa na lang talata. At itutuloy na lang natin. Yung 3 pa. Siya na ibinigay verse, okay, tapos na pala yung talata eh. May 3 minutes pa. Okay, number 3. Tingnan niyo po, number 3, puntos natin. Bakit si Kristo lang yung Christ alone is the Redeemer? Number 3, perfect Redeemer is Christ. Perfect Redeemer is Christ. Basahin po natin ang verse 19. Yan lang po ating inihiwag-hiwag. But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Sa Tagalog, ano yun? Walang kapintasan at walang dungis at walang, ano yung spot? Hindi ako marunong pumaltik. Kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ano ba ang kwalifikasyon ng manunubos? Walang kapintasan, walang dungis. Sino kayang babangong tao ang wala niyan? Are you listening? Sino kaya? Sino dito yung yung talagang inosente? Hindi mo lang nakapag-isip ng malisya. Hindi mo lang nakatingin ng malisyoso. Hindi mo lang nakapagmura. Hindi mo lang nakapagmaktol. Yung talagang dalisay. Sino dito? May tuturo ba kayo dito? Sa palagay nyo, may babangon kaya? Bakit si Kristo lang manunubos? Siya lang ang walang dungis. Tayo yung dungisin. Tama ba? Tapos si Papas, naku po naman. Basahin niyo po ang Mystery Babylon, maraming pope na lumabas, bakla. Kaya nga galit si Duterte, isa siya sa namulis siya. Kaya alam niyo, kayo mag-aaral ng Bible, huwag kayong basta pakinig ng pakinig. Magtanong kayo, itanong. Kay Roselo. Patay na yung dati pinagtatanungan di kay Roselo naman. Wala na yun. Talagang wala, ang qualification, kailangan ay perfect. Walang dungis. At ito pa ang malupit, si Kristo po ay walang dungis ni, spot? Kapintasan? Hindi for 1 week. Tayo ni isang segundo, hindi natin kaya Si Kristo walang hanggang walang kapintasan. Kaya siya lamang ang walang hanggang manunubos na hindi pwedeng palitan. Walang re-relyebo sa pagiging manunubos ni Kristo. Bakit? Walang pwedeng umubra sa pagiging perfect ni Kristo. Bakit siya perfect? Kasi siya Diyos na nagkatawang tao. Kaya walang good news
sa hindi naniniwalang si Kristo ay nagbangong maguli. Siya ay nagkatawang tao. Maliwanag ko ba? Balikan nga natin ang talata. Balikan uli natin. Kundi ng mahalagang dugo. Tapos na tayo sa precious. Gaya ng isang korderong walang kapintasan. Ano ba sa Old Testament? Pag maghahandog ka, dapat walang kapintasan. Sinasagisaga na ni Kristo na tanging magdadala at tutubos ng ating kasalanan. Dapat walang kapintasan. Tingnan natin ang John 1:29. John 1:29. Dito tayo magtatapos sa talataang itong pantatlo. Isaiah muna. Isaiah 53 verse 7. Tatlo ang ating tatapos ngayong umaga. He was oppressed. Pwede ka pakitagalog ulit. Okay, depressed na. Okay. Siya'y napighati. Gayunman nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Kung tayo yon. Di ka, nilora. Di ka, yung sinabihan kang kung ano-ano, grasshopper day, I will giant you. No credit inside. Di ba? Balang araw, paghihiganting kita. Walang utang na loob. Di ba? Ang tamang English na ay grasshopper day. No credit inside. I will giant you. Kaya, sinong gusto mong paturo ng English dyan? Na? Siya'y napighati, gayunman nang siya'y dinilamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Tingnan niyo, Panginoon. Gaya ng kordero dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon ba hindi niya binuka ang kanyang bibig? Hindi siya nagmura, hindi siya nanglait, hindi siya nanungayaw. Talagang sagad ang kanyang pagpapakababa sa pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan. Siya lang talaga ang walang kapintasan. Tayo hindi pa sinusugo, ang dami nang nasabi. Tama ba? Abot-abot na reklamo, hindi pa naiintindihan kung ano pagagawa. Samantala si Kristo hanggang kamatayan, hindi man lang umimik. Masunod lang ang kalooban ng Ama. Kaya pagdating ng John 1:29, ano sabi ng Bible? Last. Tagalog uli ha, pasuyo. Nang kinabukasan, kita mo yan, bukas pa tayo mag-iwalay. Ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sino si Jesus na? Si Jesus. Sinabi ni Juan, narito, Kuya Boy, ang kordero ng Diyos. Kasi noon nga, sabi ko sa inyo, may korderong ihaharap para matanggap ng tao sa ulumang tipan ang tao. Dapat may korderong walang kapintasan. Pero ito mismo yung kordero ng Diyos. Na ano? Na nag-aalis. Hindi lang nagtataklob. Nag-aalis ng kasalanan. Sino mag-aalis ng kasalanan? Iglesia daw. Sa laula. Ano yan? Paano yan? Di man iglesia ang sinabi dyan. Ay, bet dito, ay di magkalaban. Yan sinasabi kasi dapat hindi mo paglabanin yan. Tama ba? Unawain mo yan, huwag mo paglabanin. Ayun ba yung sa gumagawa ng mga lyrics? Hindi po yan pwedeng basta gawin mong kanta. Yan po'y binabayaran. Bawal ho ang basta. Halimbawa, kung nag-compose ng awit, at basta mo ginamit, binigyan mo ng tuno, without my permission, patay ka. Bawal yon. Ngayon, alam mo, maraming mga ngaral na kikigamit ng talata kung buhay lang yung sumulat, pagtututok-tukan niya. Sala ang paggamit mo. Bet di ang nag-aalis ng kasalanan ay ang kordero ng Diyos. Bet di bautismo. Di sala ang galit mo, ang gamit mo. Ay there, inang pakibalik ulit, hindi pa ako tapos. Medyo ako yung nakikipaglipon lang sa mga are. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ang magandang balita. Kaya hindi ka napupunta sa impyerno. Bakit? Ay naalis na iyang dahilan kung bakit ka pupunta doon. Tama ba?
Pastor, kayo nagkakasala pa eh. Ba't ako'y paano? Hindi ako'y pa-impyerno pa rin. Wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo. Alam niyo po, ang tunay na Kristiyano, nagkakamali pero hindi nakatulad ng dati. Nabawasan na. At yun ay isa pa ubos. Tama ba? Wala naman ho ditong naglaba ng tubal, lalo't mantsahin. Isang kusot eh. Tanggal na agad lahat. Saan nakakita na yon? Pero silabin mo, tanggal ang lahat. Hindi. Pero kusutin mo ng kusutin. Mawawala yan. Wala akong Kristiyanong nakapuntalaan din nakakilala kay Kristo. Busilak na. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay busilak dahil ni Kristo. Pero sa iyong sarili, meron kang bubusilakin araw-araw. Tama ba? Pero ang maganda, hindi ka na paparusahan ng Diyos. Dahil si Kristo na ang tinitingnan sa iyo. Dito ako magtatapos para maintindihan nyo lalo ha. Baka kayo ay makonfuse. Pastor, sabi mo, inaalis ang kasalanan. Kaya hindi na ako pupunta ng impyerno, inaalis na ang kasalanan. Totoo po. Kasi kinuha na ni Kristo yan eh. Siya na pinarusahan eh. Ay, ba't pastor ako nagkakasala? Inalis na rin yung parusa doon. Ito lagi ang ilustrasyon ko eh. Kayo ba'y nakakita na ng kobra? Tingnan yung sarili, ang inyong kadaes. Kayo ba'y nakakita na ng kobra? Yung ulupong? Kung ikaw ay makagat ng ulupong, ano mangyayari sa iyo? Pakay. Pero hindi mo alam, yung palang ulupong, inalsa na ng kamandag. Pag ikaw ay kinagat ng ulupong na inalsa ng kamandag, ano mangyayari sa iyo? Nakakakiliti, pastor. Diba? Bakit? Alam niyo ba ang kasalanan parang ulupong? Inalsa na ng kamandag. Nakakagat ka pa nito, nakakasala pa nito, pero wala nang kamandag. Si Kristo nang humip-hip ng kamandag niyan. Wala nang hatol. Si Kristo nang hinatulan. Naintindihan niyo ba yun? Pero wag ka rin namang pakagat sa ahas. Baka hindi ka sa kamandag mamatay. Sasakit sa puso. Tama ba? Kapag ikaw iligtas na, wag ka rin namang magtampisaw sa kasalanan. Ay dapat hindi ka napupunta ng impyerno, mabubuhay. Hindi yan ang tama. Tama ba? Hindi ho tama sa anak na matapos pag-aralin, kandiliin ng magulang, magiging rebelde kung ano-anong gagawin. Tumanaw ka ng utang na loob. Iniligtas ka ni Kristo, paglingkuran mo siya. Tanawin mo ng utang na loob. Huwag yung ikaw ikalawin kung sinong balasubas. Tama ba? Pero mind you, kung talaga nanampalataya kay Kristo, wala nang kamandag ang bawat kasalanang nagagawa mo. Sinipsip na yan ng katawan ni Kristo. Kinamatayan na yan sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagdala. Siya yung korderong namatay para sa atin. Hindi bautismo. Meron kang bautismong kayang ipako sa krus. Ang lupit niya. Tubig, ipapako sa krus. Sala! Huy! Sala kayo! Di magbago na. Saan ka nakakita ang tubig, ipapako sa cross? Pigsa. Tama ba? Sino na napalataya kay Kristo? Mapayapa ka. Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. At walang parusang kasalanan na hindi niya dinala. Kaya wala nang hatol ang nanampalataya kay Kristo. Tayo manalangin.